7 and 1 declares, it says, "Oh, give thanks unto the Lord, for he is good, and his mercy, it endures forever." Oh, give thanks unto the Lord. Bali po ay, nung ari po namin last year ay, kami po ay nag-ari ng 49, naging doble po yung ari namin. Kaya nagagapit po. Nagpapasalamat din po ako sa Panginoon dahil yung pagkakauwi po ng Brother Warren. Meron po bali silang tao sa ibang kumpanya. Bali, emergency leave lang po siya sa dati niyang pinagtatrabahuhan. And to the glory dahil yun po sabi sa kanya na on or before June 23 ay medyo mapapaano po dahil asa po yung tawag na sa Saudi. Lahat po ng kanyang medical ay naipasa naman po niya lahat ng mga test. And medyo nagkaroon din sa stress test po dahil lagi po doon po sa inyo medical ay pinakikita na po naman sa kanyang hindi ko po alam kung sa puso o sa kanila na po sa inyo po ng isma. At ang po'y lubos na nagpapasalamat dahil ang Panginoon po ay laging ang biyaya niya ay laging niyang pinibigay sa atin. At kung ang mga young people po ay pinagpala, masakit po ako pinagpala. Dahil si Jupoy po, kung ano po ninyo, siya po ay siguro mga 10 years na old. Parang second year high school, yung last niya sama sa young people, yung youth camp, balik sa Reverie po yun, pero tingin ko po sa kanya parang wala lang, nadala. Pero nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil niyaya ni Maika na sumama, pero agad po siya nagpaunlapan ko. At ako po lubos na nagpapasalamat dahil sa pagsama niya ngayon, parang nagkaroon siya ng belongingness sa mga people at nagpapasalamat ako sa mga kabataan ng malaking agent po. At hindi po niya sure kung talaga siya pinag-test. Nagtalo pa po kami dahil sabi ko, hindi ako magpapabaya kasi hindi baptize. Pero nagpilit pa rin po siya talaga kung siya ipapabaptize nung Wednesday. At siya po ay, siguro yung tingin ko po ay talagang totoo-totoo na sabi ko talagang ang Panginoon ay in His time. Sa tamang panahon, inyaman-yaman yung mga ano. At ang lahat po ay pinabalik sa kanya. Kabutihan niya sa buhay natin lahat. Kung isa po sa pagkikinig natin ng testimony, akala namin pasalaan tayo na pasalan narinig natin. Pero mga kapatid, ito po ay malaking tulong, malaking po ating katutulong. Nung po una po, nung pag-alis po namin nila si Sister Aida, ay ako po ay may sakit na. So, natali po sa isip namin na kung sa ngayon, ang nakikita mo parang pangit, pero sa kabila nun, meron pa hindi alam na kapitigan ng Diyos na ibigay sa iyo. May plan siya. Narinig ko din po yun, sabi ni Reverend Sita, kung kami po ay na-stranded na nadalay po yung flight namin pag-uwi, dapat may alas 6 ng hapon, naging alas 2 ng madaling araw kinabukasan. So, pero yung hirap namin doon, nalang kami sa mga airport. Sabi ulit ni Reverend, akala nyo lang ay ano, pero isipin namin ng positibong bagay. Doon ko naalala yung testimony ni Sister Deca, na naiinis siya, date na, hindi siya nakaabot doon sa bus, pero kaya pala gano'n, ito diyang pinigil siya, kalooban ng Diyos para mo siya mamahama. So, yun po yung ang amin po nakatalang sa puso namin, kaya hindi ko kami naiinis. Pagit po sa pangyayari kay Lance, yung po pagkakasakit niya, wala po sabi ko nga, alam po ang Diyos may makikita na ng magandang bagay. So wala pong nakagusto, nangyari po yung bagay na yun. Nung Monday po, siya ay pina-check up, wala nang sinasabi sa doktora. Pero nung naman nung dumating yung Thursday, sabi agad po yung kamasaki. Titignan po natin talaga po maselan nun. Nung makita po ni doktora yung silikon sa kanyang kamay at sa bibig, niyakap na po siya ni doktora. Sabi ni doktora sa kanya, bakit ka nagkaganyan?
Tapos tumawag na po agad siya doon sa magdadala ng gamot at siya na po nakipagdil at sinabi ko niya kailan, kung hindi kayo, hindi ko kayo pangungunahan. Pero alam ko na ilalaban ko si Dennis. Ang sakit na yung sakit ng mayaman. Sabi niya ganyan, at walang kasiguraduhan. So, ako naman pinagpapacheck up sa lipa. Yung mga banda pong 3 o'clock yata yun, tinawag sa akin ni Pastor, papasok mo sila sa ICU. Nung oras po yun, ang nasa sa puso-isip ko, gusto ko na po tumakbo sa church. Nasa isip ko agad sa church ako tatakbo. Hindi ako pupunta sa kanya, magkamat gusto ko siya makita. Pero ang laging nasa sa puso ko, pupunta muna ako sa church, doon muna ako. Kasi ganun din na nangyari nung time na si Jeff ay nag-grabe. Hindi ako pumunta ng ospital. Hindi ako, talaga ako po humingi ng tulong sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, ikaw naman ay aming Diyos na hindi humingi ng kondisyon. Yun ho, agad nasa puso at isip ko, dahil tayong tao, pag may hinihingi, agad nasa isip natin na, ako may magaganito, ako may magaganito, ako magaganito. Natural lang yung sa ating tao. Pero sabi ko, Panginoon, ikaw ay minahal mo kami ng walang kondisyon. Hinihingi ko po sa iyo na muli ipagkatiwala mo sa amin si Dance. Ipahiram mo pa siya sa amin. Tapos nagkaroon po ako ng puso na, kung Panginoon, alalahanan mo yung kanya sa kabila ng kanyang kabataan. Ipalundag niya sa pagpupuri sa iyo na nakita-kita mo naman na nasa sa puso niya, yung takot niya. So yun po ang hinihingi ko sa Panginoon. Hindi po ako tumigil mga kapatid. Naroon po yung alam ko na ang Diyos ay tutugon. So, nung ako po'y pumunta doon, nakita ko naman ang bata na okay naman. Pero sabi nga ako, hindi natin pagbabasihan ang panlabas na tsura ng bata. Pero ako sa puso, pinake ko na po yun. Sabi ni Greg, ipag-pray natin patuloy. Sabi din ni Doktora, kasi yung magiging side effect noon. Ano daw po nun yung heart at saka yung kanyang baga. So kanina tinignan siya, may konting abnormalities dito sa kanyang heart. So oras-oras din po na siya ng dugo at saka po yung BP. Ay ako'y naniniwala at nananampalataya na once na pinagaling ng Panginoon, pinagaling na niya. Ako'y medyo may takot, sabi ko nga kay Dad, sabi ni Greg, na 2 months pa under observation na dapat ilalim yung ko yung ganyan. Dahil nga ako, tinabatayan ko may na-damage. Sabi ko kaya huwag ka na lang umalis. Ang isa ko pong pinagpapasalamat ko sa Panginoon, wala akong nakagusto na ganyang pangyayari. Dumating ang mga bagay na yan, narito ang kanyang mga magulang. Alam ko po, ang Diyos ay hindi nagpapabaya, hindi niya ilalagay ang kanyang anak sa isang sitwasyon, hindi nakakayanin. Dahil baka ako, kung wala, ay ako mataranta sa ayaw at sa gusto nila, pauwi ko talaga sila dito. Ay salamat po sa Panginoon at talaga siya Diyos na mabuti. Sabi niya ay sa tamang panahon, ako po'y naniniwala na ito isang pagsubok sa pananampalataya. At ako po'y naniniwala na ang Diyos pagbibigay ng pagsubok, bibigyan ka din naman niya ng kamay na para umalalay sa iyo sa lahat ng bagay. Kaya sa kabila po ng bagay, namagbibay po kapangyarihan ng Diyos na gusto niya lang ipakita at ituro muli sa amin na ang Diyos ay Diyos na nagpapagaling. Wala po yung ganyan bagay. Wala po, hindi po natin makikita ang kahalagahan ng Panginoon at ang kanyang nagagawa sa atin. At muli po nanariwa sa atin ang mga bagay na sabi ko, Panginoon, ako po iyong patatawarin. Sa halan pa ako luluhod sa iyo na o dadapa sa iyo sa panahon ganito. At marami din po itinuro ang Panginoon sa akin sa pagkakataon ito. Yun lang po ang kailangan natin sa bawat sitwasyon. Sana makita natin kung anong gusto ituro ng Diyos sa ating buhay. At ako pinagpapasalamat, maaring hindi ko pa nakikita lahat, pero binabalik ko sa akin ng Panginoon ang mga bagay na dapat ng aking maalala at matutunan. To God be the glory. Patuloy po akong hindi ng pananalig sa iyo. Ang pisikal na kalagayan ni Lance, ang kanya pong kalakasan, nawa po ay magpatuloy at sa kamay ng Panginoon natin po siya ibigay. To God be the glory.
sobrang opportunity. Pero naisip ko dati, Lord, parang napaka-redundant naman yung pagpapasalamat ko. Pero sabi ng Panginoon sa akin, walang redundancy sa Kanya. Kasi tuwing magpapala siya, laging mas mataas kaysa dati. So ako nagpapasalamat sa Panginoon dahil sabi naman ng mama, ang Panginoon ay kumikilos sa tamang panahon. At napatunayan ko na hindi pala 100% kikilos ang Panginoon kung punong-puno ng pagreklamo at pagdududa at pag-aalala ang puso mo. So ang pagpapasalamat ko po ay tungkol sa career. So nung pong mga panahon na punong-puno ako ng pag-aalala, although nagtitiwala ka sa Panginoon sa lahat ng bagay, pero habang nakikita mo ang mga negative sa mga bagay-bagay, habang i-voice out mo sa Kanya na, Lord, bakit naman ito? Bakit naman ganyan? Hindi ko nakita na tinugon niya kung ano man ang tinatanong ko. Pero dun sa panahon, na binigyan niya ako ng positive attitude, na nakita ko yung positive sa lahat ng bagay, na kontento ako kung ano ang binibigay niya sa akin. Doon siya kumilos. Kung dati humihingi ako ng recognition, kasi aminin naman po natin ng certificate, sa lahat ng aspeto na ating ginagawa, hindi po maalis sa ating bilang tao humingi ng recognition sa mabubuti natin ginagawa. Dahil ako ay likas na tao na hindi naman expressive at hindi ko ugali na sinasabi ko kung ano ang ginagawa ko. For example, gagawin ko ang mga bagay na ito, alam nila o hindi, gagawin ko. Wala akong pakialam kung alam ng boss ko, kung nakikita ng boss ko, basta gagawin ko siya kung magpupunsa ako. For so many years, parang feeling ko ako ay gumagawa above average na ina-expect nila. Pero hindi ko makita yung recognition sa efforts. So yun ang nagre-reklamo ko sa Panginoon. Pero sabi nga, habang nararamdaman mo yun, hindi siya kikilos. Kilos siya kapag natanggap mo na lahat, na Lord, hindi ko naman ito priority. Ang priority ng kalooban mo. So huwag mo kaya ang pagkasala ko dahil sa mga bagay na ito. Sa point na tinanggap ko yun, medyo nakakahiya pa kasi ang office mate ko ang nagpa-realize sa akin doon, nag-chat kami. Sabi ko, nagkaalala ako sa magiging schedule natin kasi mag-iiba kami ng company, mag-iiba kami ng schedule, mag-iiba kami ng department. Sabi ko, nag-aalala ako sa schedule, gusto ko Monday to Friday, gano'n. Sabi niya sa akin, ako hindi nag-aalala. Kasi alam kong habang inialay ko sa Panginoon kung ano man yung pagiging schedule ko, alam kong hindi niya ako bibigyan ng alam ko. Sabi niya sa akin, medyo nakakahiya bilang Christian. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil alam ko siya gumamit sa taong yun. Gumagamit siya ng mga unbeliever na tao upang ipa-realize sa atin na ganito ang gusto niya. So, dun sa mga times ng paghihintay, sorry ko, medyo mahaba. Hindi ko kasi mapatatawa sa church, ilang Sundays na na-overtime. So, I think now is the perfect time. Naibigay sa akin yung recognition na hinihingi ko. To the point na overwhelming na. Dahil parang laging ikaw. Pero, ganun pala pagpala ang Panginoon. Parang sabay-sabay. Sa mga times na pinaghintay mo, hindi mo na yung maalala, sabi nga ni Michael. Yung mga times na pinaghintay mo, hindi mo na yung maiisip. Pag nasa time ka, na binibigyan na ng Panginoon ang sagot sa panalangin mo. So, nagkaroon ako ng satisfaction na nakikita pala nila lahat. Naalala ko yung sabi ni Brother Jim nung unang bangkad namin. Sabi niya, yung nag-encourage siya sa youth tungkol sa career, sabi niya, walang action na magiging walang pakinabang at walang kahulugan. Dahil lahat yan ay nakikita ng kumpanya. Yun ang, kasi ang share niya sa akin tungkol sa trabaho kung paano na siya nagsimula. So yun ang naalala ko. Nakikita pala nila yung lahat. At nagpapasalamat ako dahil yung schedule na hinihingi ko, magsisimula ng training ko next week. Ang schedule ko ay magiging 6 a.m. to 3 p.m. Monday to Friday training. After ng training, magiging 5 a.m. to 2 p.m. Tuesday to Saturday.
Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil napakaganda ng schedule ko. Abot ako sa practice, after Sunday, may pahinga pa ako ng Monday. So, lubos ang pasasalamat ko sa Kanya. At yung ino-offer ng Capital One, yung bagong company ko, dahil hindi na kami HSBC, nagpapasalamat ako ngayon pa lang dahil overwhelming din. Dahil sa maraming biyaya na nakalaan, alam ko kiniklaim ko na matatanggap ko. At sabi nga ng Mama, kumikilos ang Panginoon sa tamang panahon. Sa maraming Sundays at maraming araw-araw na may pagtuhod para sa mga kapatid ko. Dahil kahit dito sila lumaki, hindi naman sila ganun kalalim ang pagkilala sa Panginoon. Pero sabi nga, kapag hindi mo na kaya, sa Panginoon ka lang lalapit eh. At hindi ka pwedeng makakapagod sa Panginoon kasi siya lang ang bihawag na nakatamulan. So, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil alam mo, sa tamang panahon, hindi ko niya puso ito. Sa tamang panahon, alam ko rin siyang kumikilos kay Aaron, yung pagkakapangyari na kapag-kasama siya ng iglesia. Alam kong ito isang pasimulan sa kanya, sa katotohanan ng kanyang nagis nandito. So nagpapasalamat ako ngayon pa lang dahil alam kong ang Panginoon ang nagtudulot ng mga sitwasyon upang lalong makilala ng kapatid ko ang Panginoon. At alam kong siya ang patuloy nakikilos sa buhay nito. So hindi po mawawalang kahulugan ng ating pagduhod sa Panginoon. Kung ano man ang tinuluhan natin ng maraming taon, kahit parang walang pag-asa, kahit parang hindi naman mangyayari, kasi kung titignan mo mga kapatid ko, kung gano'n ka pilaw sa pagpapa, doblihin mo yun. Sa tuwing pangangaralan mo sila ng salita ng Diyos, sasagutin na rin ng kapilaw sa buhay. Ganun kasi ang Papa, kapag tinetest niya ang knowledge mo at ang faith mo. So, ganun sila makipag-usap. Pero sabi nga, walang matigas na bato sa Panginoon. Kahit ang pinakamatigas na puso ay kaya ng palamuhin. Amen. So, kung ang pinalalangin natin ang ating mga family members, ang ating mga friends, na sa tingin natin ay parang imposible naman. Pero sa Panginoon, walang imposible. Sa Panginoon natin pintamang panahon, kung kailangan ipanalangin natin na magdulot siya ng sitwasyon upang lumapit sila sa Panginoon, ipanalangin natin na magdulot siya ng mga sitwasyon yun, may it be positive o negative. Pero kung yun ang magiging tulay upang sila lumapit sa Panginoon, mangyayari. Kung akala naman nila ang kapalit na yun. So nagpapasalamat ako sa Panginoon at alam mo ito ay isang panibagong pag-asa sa mga ipinananalangin pa. Dahil alam mo kahit 10 o 15 taon pa nang lumipas, sasagot at sasagutin nila